Mga ka-sports, grabe ang harapin ng Gilas Pilipinas sa susunod na FIBA window. Isipin nyo to ha, Kai Sotto laban sa isang 7'6" na higante ng mga OC. Habang si QMB sinasabing swerte lang daw sa Gilas at Bilig. At ito pa, tatlong legit shooters na pwedeng pumasok sa Gilas. Naghihintay na lang daw ng tawag. Kung gusto mo ng real talk at walang sugarcoat, panoorin mo to hanggang dulo. Kung trip mo po ang ganitong content, pa-follow at pa-subscribe natin. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyo bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, hindi biro ang harapin ni Kaiju. Ang Australia kilala sa physical at brutal na style ng laro. At ngayon may itatapat silang 7'6" na sentro na mas matangkad pa kay Kai. Pero ito ang tanong, height lang ba ang labanan? Si Kai kahit mas maliit sa papel, may lamang sa mas maayos na footwork, mas mabilis magbasa ng pick and roll, mas disiplina sa depensa. Ang tunay na task dito kay Kai ay lakas ng katawan at endurance. Hindi lang blocks at points, kapag kinaya niya ang banggaan dito, malaking statement yan para sa international career niya. So ngayon mga sports, swerte lang ba talaga si QMB? Lumabas ang mga usap-usapan na swerte lang daw ang player na ito kung bakit nakapasok sa Gilas at Bilig. Pero kung titignan mo ng maayos, hindi ka makakatagal sa Japan Bilig kung swerte lang ang puhunan. Doon, imported level ang depensa at bilis ng laro. Ang totoo, role player si QMB na swak sa sistema. Marunong gumalaw kahit walang bola, kayang magbigay ng energy sa limitadong minuto. Hindi siya superstar pero system fit player at yan ang madalas kailangan ng Gilas. So ngayon mga sports, tatlong legit shooters na pwede sa Gilas. Ito ang mainit na balita. May tatlong shooters na pwedeng tawagan ng Gilas anytime. Na kung saan consistent 30% sa tres na sanay sa pressure games, combo guard, may depensa, hindi liability. Off-ball specialist, swak kay Kai at Brownlee. Sa tingin nyo mga sports, sino kaya ang tatlong legit shooter na ito? I-comment nyo lang sa ibaba. Mga sports, ang problema ng Gilas minsan, spacing. Kapag tinutulungan si Kai sa loob, walang pumaparusa sa labas. Kapag isa lang sa tatlong to ang pumasok, iba-iba ang itsura ng opensa ng Gilas. So ngayon mga sports, laruin natin ang injury issue ni Kai. Ayon sa mga source, hindi seryoso ang injury ni Kai, more on management at prevention, hindi surgery level concern. Ang focus ngayon ay tamang pahinga, strength conditioning at pagiging 100% bago ang Australia game at New Zealand game. Ibig sabihin malaki ang chance na makalaro po siya. Pero posibleng limitahan pa ang kanyang mga minuto sa simula. Mas importante ang long term kaysa isang laro lang. So ngayon mga sports kaya ang tanong ngayon, kaya bang tumapat ni Kai Sotto sa 7'6" na higante ng mga OC? Swerte lang ba talaga si QMB o may silbi siya sa sistema? Sino sa tatlong shooters ang dapat tawagan agad ng Gilas? I-comment nyo ang iyong opinion sa baba at kung gusto nyo ng Real Talk Gilas updates, like, subscribe at i-share nyo to sa kapwa Gilas fans. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!